Itataboy ang malas sa panahon na nagaganap ang Ghost Month. Dapat po meron ka nito dahil ayon sa paniniwala, malakas ang enerhiya ng mga ito na lumalaban po sa mataas na yin energies sa tuwing nagaganap ang Ghost Month. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para mahalaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Merong mga uri ng halaman na pinaniniwalaan na nagtataboy ng malas na enerhiya sa tuwing nagaganap ang Ghost Month. O kapag sumasapit po ang buwan ng Ghost Month, dapat meron ka ng mga halaman na ito. Ayon po sa paniniwala, ang bawat halaman na ito ay makakatulong ng malaki para sa atin, lalong-lalo na kung hindi ka makakapag-insenso ng palibot sa tahanan mo ng araw-araw. Dahil po kung kayo ay may ginagawa, busy kayo, ay hindi niyo magagawa ang insenso kapag gabi na, pwede pong maglagay ka nito dahil ayon sa paniniwala, ito ay pangontra sa malas na enerhiya na dala po ng Ghost Month. So unang-una po sa mga halaman na ito ay ang snake plant. Karamihan sa atin mayroon tayong snake plant. Isa sa katangian ng snake plant ay kumukontra po o pumuputol ito sa mga malas na enerhiya na papunta pa lamang sa iyo. So ibig sabihin, kung ikaw po ay nasa challenge area, mga kapitbahay mo, or paligid mo, mataas ang energies nila na nagdudulot na ng hindi maganda sa enerhiya ng tahanan mo or sa enerhiya mo, pwede kang gumamit ng snake plant. Ngayon po, saan ilalagay ang snake plant? Maglagay ka nito sa entryway mo. Ngayong Ghost Month lamang po, mga madam, mga sir. Okay? Sapagkat mataas po ang fire energies ng 2026, hindi po pwede na nasa front entry talaga ang snake plant. Iurong mo ng konti kung meron ka nito. Sa main entry mo o sa front entry mo, iurong mo ng konti kung talagang gusto mo yung snake plant mo. Iurong mo siya ng konti para hindi siya nakaharang sa pintuan mo. Ganon din po ngayong Ghost Month, mga madam, mga sir. Maglagay ka ng snake plant sa isang side lang ng pintuan po. Huwag mong dalawahin, ha, mga madam, mga sir. Isa lang. Ito ay pinaniniwalaan na kumukontra po sa mga spirits na dala o na mayroon sa panahon ng Ghost Month. Kaya't kung hindi mo magagawa ang pag-insenso ng gabi-gabi dahil sa anumang kadahilanan, pwede kang maglagay ng snake plant sa may harapan ninyo. Titingnan mo lang na hindi ito akmang nakaharang sa front entry mo. At ito po ay ilalagay lamang ng Ghost Month. Ngayon, kung talagang gusto mo yung snake plant, iurong mo lang ng konti. Kung ayaw mo itong alisin sa front entrance mo, pwede naman. Sunod na halaman po ay ang rosemary. Marami sa atin may rosemary talaga dahil po sa kakayahan ng rosemary na kumontra sa iba't ibang uri ng kamalasan at nagdudulot po yan ng swerte. Ngayong Ghost Month, napakahalaga po ng paglalagay natin ng rosemary sa tahanan. Saan ito ilalagay kung nais mo na maglagay ng halaman bilang pangontra sa mga malas na enerhiya o mga wandering ghost po na po pwedeng naglilibot-libot sa area nating lahat. So, maglalagay tayo ng rosemary sa kitchen po natin. Doon ilalagay ang rosemary. Halimbawa po, meron kayong yung sink ninyo may bintana, may liwanag yon. Nasisikatan ng araw ang rosemary doon, yon ang gamitin mo. Pwede rin gumamit ng herbs. Ganon din po ang epekto ng herbs. Kung herbs ang meron kayo, lagay nyo sa kitchen ninyo. Sunod po, ang halaman pong marigold, mga madam, mga sir, ay isa rin sa mga halaman na kumukontra po laban sa mga malas na energies o mga spirits po na pwedeng magdulot ng kamalasan sa atin. Ilalagay naman ito sa may bintana, mga madam, mga sir, na po. Ang marigold po kasi ay mayroong mataas na yang energies at matatalo nito ang yin energies na dala ng Ghost Month.
Pakatandaan lamang po maigi na kung kayo sa tahanan ninyo, sa area ninyo, may mga halaman kayo na nalalanta na, may mga dahon na natuyo na, tanggalin ninyo kasi naaakit ang yin energies diyan. Puwedeng magdulot ng kamalasan 'yan sa inyo kung hindi niyo tatanggalin dahil po kabaliktaran na ng, energies ang maidudulot sa inyo. So, ibig sabihin kung ang halaman ay masigla, suwerte ang hatid. Kapag ang halaman po ay nalalanta na, malas ang hatid niyan. So tanggalin mo, palitan mo, or kung nais mo pa na i-revive yan, ilipat mo sa isang area. At mga madam, mga sir, dagdag natin. Pwede tayong maglagay ng salt water cure. Pwedeng asin lang, pwedeng salt water cure. Ang salt water cure po, tubig yan na may asin at may coins. Inilalagay yan sa likod ng pinto, sa madidilim na area, para po mahigop yung mga malas na enerhiya. At yung mga good luck energies natin ay hindi mawala sa atin. Nananatili lang ito sa atin. At para po sa mga nagtatanong tungkol sa offering sa Ghost Month, pwede bang maglagay ng offering sa bahay? Hindi po pwede sa loob ng bahay, mga madam, mga sir, kasi po Ghost month po ito. Magkaiba po yung ancestor natin, yung ino-offeran natin ng pagkain, yung binibigyan natin ng offering, yung ancestor po, sa loob talaga ng bahay yun. Pero ito po kasi, para po ito sa wandering ghost. So, yung offering po sa labas ng bahay ninyo. Ngayon po, mga madam, mga sir, para doon sa ang bahay ay tabi-tabi. May mga kapitbahay na po pwedeng magalaw nila, masagi yung offering. Huwag na kayong maglagay ng prutas at ibang mga pagkain sa labas ng bahay ninyo kung masasagi ito ng mga katabing bahay ninyo. Kasi po disrespect yon, baka magdulot pa yon ng inauspicious energies. Ang gawin, tubig na lang ang ilagay. Yung bottled water po, mga madam, mga sir, na maliit, pwedeng yun na lang ang ilagay mo sa labas ng pintuan mo kung tabi-tabi po kayo ng tahanan. Okay? At para naman po sa comment ni ma'am, pwede ba sa bahay na lang maglagay kasi sila ma'am ay may negosyo, gabi na sila umuuwi sa tahanan nila. Ma'am, kung sa bahay mo ilalagay, sa labas ng bahay mo po. Pwede yon sa labas ng pintuan mo, mga madam, mga sir. Ilayo mo lang ng konti sa mismong entryway mo. Pero bawal po sa loob ng bahay. At para po sa negosyo mo, mga madam, mga sir, sa may mga negosyo na yung negosyo ninyo nakahiwalay sa tahanan ninyo, tubig po maglagay kayo sa negosyo ninyo sa labas, mga madam, mga sir, para harmonious ang pagninegosyo ninyo. At magdulot pa yan ng good luck energies para sa inyo. Tubig po, pwede bottled water lang. Ilagay mo sa labas ng tindahan mo o ano man yung negosyo mo. Iwan mo siya dyan sa labas. Bottled water lang pwede na. Offering mo na yon para po sa mga wandering ghost na dumadaan at hindi nila gagambalain ang hanap buhay nating lahat. Okay? At sa mga nais mag-insenso, mga madam, mga sir, kung gusto ninyo na mag-insenso, gabi po mag-iinsenso. Halimbawa po, titingnan mo yung pagkagat ng dilim, pwede kang mag-insenso ng 3 peraso. Iikot ka sa tahanan mo sa loob, papunta sa labas. Ngayon, pag naikot mo na yung loob ng tahanan mo, iwan mo na sa labas yung insenso. Kung hindi mo ito magagawa, mga madam, mga sir, maglagay ka na lang ng asin sa mga area na madidilim, sa likod ng pintuan mo maglagay ka. Pero yung kaya pong mag-insenso, yung halimbawa po, hindi naman sila mauusukan masyado. Or pwede silang magpausok naman kasi po yung insenso mausok din po yan. So kung pwede ka, ganun lang ang gagawin mo. Sisindihan mo 3 insenso or kung gusto mo higit pa pwede naman. At yung nagtatanong po kung saan mabibili yung mga products na binabanggit natin dito, meron po tayo dito sa baba, mga madam, mga sir, click nyo lang po yan. Ang panahon po ng Ghost Month ay isa sa mga panahon na mataas po ang yin energies. Kaya doon sa nagtatanong kung pwede bang magbukas ng negosyo ng Ghost Month, anong araw ang swerte? Mga madam, mga sir, ayon po sa Feng Shui, ang Ghost Month talaga o ang buwan ng Ghost Month ay merong mataas na yin energies. Kaya ang ginagawa po ng iba, nilalagpasan nila ang buwan ng Ghost Month kung sila ay nagnanais na magbukas ng negosyo. Or bago pa sumapit yung buwan ng Ghost Month, nagsisimula na sila. Okay? So kapag magbubukas ka ng negosyo, mga madam, mga sir,
palagi mong isaalang-alang yung mga panahon na pinaniniwalaang nagdudulot ng kamalasan kagaya po ng ghost month. Kasi hindi na ito nare-reverse, walang cure ito kapag minalas ka talaga. Ayon po 'yan sa paniniwala na, kaya nga po tinawag ito na ghost month dahil ang buwan na ito ay mataas ang yin energies at pupuwede kang malasin at mas maigi na sundin natin sapagkat para sa atin din naman ito. Kasi po mahirap na kapag minalas na talaga. Ayaw natin lahat na gano'n ang mangyari lalo na't nagbubukas tayo ng negosyo. Okay mga madam, mga sir. At para doon sa halimbawa po may mga nasimulan na kayong proyekto, kayo ay nagpapagawa na talaga ng bahay ninyo bago pa sumapit ang ghost month, puwedeng ituloy 'yan, okey? Yung, pinagbabawal lang po kasi magsisimula ka pa lang na magpagawa kasi maaaring ma-disrupt ang energies at hindi maging harmonious yung, pagpapagawa dahil po mataas ang yin energies ng buwan, okey? At sa lahat po ng, nanonood, maraming salamat po sa inyo mga madam, mga sir. Sa lahat ng nagko-comment, salamat po. Sa lahat ng nagse-share, thank you po. At kung kayo po ay may tanong, comment lamang po kayo kapag yan po ay, nakita ko, nabasa ko, sasagutin ko po kaagad yan mga madam, mga sir. Maraming salamat po sa panonood.